May 2024, noong gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila sa kagustuhang masimula ng paglalahad ng sariling istorya kasama ang munting pamilya dito sa isla. Malinaw sa akin saan ang patutunguhan pero akin ring natutunan na ang buhay ang masusunod kung saan ito idadaan. Kaya naman atin na lamang itong susundan habang dinodokumento ang mga aral at kwento sa mismong proseso nito na siya na ring magiging libro na pwedeng balik-balikan pagdating sa paroroonan. Naging hudyat nga ang mga dumaang malalakas na bagyo para bigyan ng pansin yung creek dito sa lugar namin ng aming lokal na pamahalaan dahil nga nagdudulot na ito ng pagbaha sa iba't ibang parte ng General Luna sa tuwing may malakas na pag-ulan. Ibahagi ko na rin po sa inyo ang isa pang kwento nitong buong area at establishmento kung saan po kami ngayon nakatira. Magkaiba po ang taong nagpatayo nitong establishmento at ang legal na may-ari ng lupang kinatitirikan nito. At base nga sa info na sinabi sa akin mismo nung may hawak ng titulo, which is pamilya nila tita at tito, nagkaroon daw ng agreement na bilhin itong area o lupa na tinitirhan namin ngayon. Kaso pagkatapos ng bagyong Odette, hindi na ito na ipagpatuloy. Kaya naman hindi na rin umabot sa pagkumpleto ng mga legal na dokumentong kinakailangan. Issue nga sa kasalukuyan kaya kinailangan ng mas malaking makinarya ng aming lokal na pamahalaan ay nabago daw ang orihinal na dinadaluyan o dinadaanan nitong creek sa aming harapan. And since hindi ko pa naman nakakausap ang gumawa o nagpagawa mismo nitong establishmento ay ayoko din munang magturo kung sino ba ang nagbago para hindi rin one-sided ang kwento o kaya ipaubaya ko na lang yun sa lokal na gobyerno. Ang importante lang dito ay maibalik sa normal na pagdaloy itong creek. Eto din kasi yung sinimulan ko nang linisin noon kaya naman nakakatuwang makita ang ganitong pangyayari ngayon. Ito na nga ang bagong siniri namin dito sa harapan at bago yan, ito ang aming nakasanayan kaya medyo nakakapanibago dahil ngayon ay tanaw na natin ang pinakabising kalsada dito sa isla. Kaso may mga parte na medyo masakit sa mata, though hindi pa naman daw tapos ito dahil ang susunod na hakbang ng proyekto ay gawing riprap ang bawat gilid nito. Hindi ko lang alam kung kailan kaya sa ngayon gawin ko na lang muna ang makakaya dahil kailangan ko ring gumawa ng daanan palabas ng kalsada kaya isabay na rin nating bawasan itong masasakit sa mata. Medyo nakakailang din pala na yung paggising mo kalsada agad yung bubungad sa'yo. Kaya ginawa na muna namin ng paraan itong mga dahon nga ng niyog at itong ginawa nila Mama at Jaden bago pa nangyari yung pag-aayos nitong creek ang siyang naging pansamantala naming harang sa mataong daanan. And actually nung una naisip ko na ito na lang yung i-improve ko dahil meron din tayong mga nahinging kawayan na wala ng paggagamitan. Nanggaling ito doon sa inayos nilang extension ng pader na sinira nung dumaan na malakas na bagyo. Ito nga sana ang naisip kong gawing bakod na siyang magsisilbing harang. Ang kaso baka masayang lang kapag itinuloy na nilang gawin yung creek kaya naman itatabi ko na lang muna ito tapos ito na lang muna ang gagamitin ko. Bumili na nga lang ako ng ganito sa online. Wala pang 500 pesos yung ganito kalaki. Usually nga nakikita ko itong panangga or panilong sa araw. Pero dito gagamitin natin ito na parang malaking kortina para hindi naman tayo kitang-kita sa mga dumadaan sa kalsada lalo na sa mga bisita ng isla. At the same time madali lang din siyang tanggalin or ilipat kapag kinailangan.
Pagkatapos nga ay kailangan ko namang ituloy ang paggawa ng daanan palabas ng kalsada at agaran nga rin akong pinuntahan ng kapatid ni tita. Siya pala yung may-ari ng homestay sa harapan. Na-share nga niya na napag-usapan na nilang magkakapatid na ipaklear itong area since pribado naman daw ito at parte pa ng tituladong lupa ng pamilya nila. Kaya nakaschedule na raw ito. Hinihintay na lang yung mga na-hire nilang tao upang gumawa ng kanilang plano. So for the meantime, stick na lang din muna ako sa objective ko, which is makagawa at maklear ang dadaanan namin palabas. Mga pinagtibagan pala ito ng ginagawang homestay ng pamilya pa rin nila tita at tito. Kaya safe naman na kumuha tayo dito. May mga parte kasing maputik na kailangang matambakan. Medyo effort nga lang dahil may kalayuan ang pagkukuhanan. Pero iniisip ko na lang, dati nga sa Manila, nagbabayad pa ako sa gym para pagpawisan o sarili ay pahirapan. Pagkatapos nating gumawa ng daanan, isusunod naman nating i-clear itong likuran. Isa nga ito sa concern natin nung nakaraan dahil pinasok na tayo ng ahas nang hindi natin namamalayan. Kaya naman ito na yung tamang oras para solusyonan. Kinailangan nga rin nating maghukay para mailipat itong mga nakatambak na basura na nanggaling pa sa mga paglilinis natin bago pa tayo dito tumira. Nito ko nga lang na-realize na maling idea na itambak siya ng ganito dahil binabahayan siya ng iba't ibang klase ng organismo o insekto at kapag ganun pala, simula na yon mag-attract ng kung ano-ano hanggang sa hindi natin namamalayan may mga venomous creature na rin palang nakatira dito kaya mas maiging ibaw na lang natin ito. Tapos pangalawa, magiging maaliwalas rin sa parting ito na pwedeng tambayan since medyo nakakailang na tumambay dun sa may harapan at nakakatuwa ring madiskubre habang naghuhukay kami na puting buhangin pala ang ilalim nito. Yung buhangin na nakikita natin sa dagat, so ibig sabihin pala abot yung dagat dito noon ano.
Saktong-sakto nga at meron din tayong mapagtatalian ng duyan. Kaso dahil isa lang ang mangyayari niyan, one at a time lang ang paggamit. So since may times na gusto naming tumambay na magkakasama, ang naisip ko dagdagan pa ng mauupuan or mahihigaan, at buti may naitabi akong frame ng papag mula pa sa mga naiwang gamit dito noon na hindi kinain ng anay. May 3 buwan na rin po palang hindi kami nakakapag-upload. Akala ko nga 3 taon na ang lumipas. Kasi nitong mga nakaraan, parang napakabagal ng oras. Ba't kaya ganun ano? Pag maganda o masaya ang mga pangyayari, ang bilis ng paglipas ng oras. Tapos kapag madilim, malubak o mahirap namang pinagdadaanan, parang ramdam ko ang paglipas ng bawat segundo. Ganun talaga siguro. Or ito talaga ang presyo kapag binaybay natin ang daanan patungo sa ating gusto. May mga oras na kailangang bumagal. Hindi para tayo ay huminto, kundi para tayo ay lumakas at matuto. Siguro dahil hindi lang destinasyon ang mahalaga sa paglalakbay na ito, kundi mahalaga rin o higit pa ang transformasyon ng ating pagkatao. Again, siguro posibleng mali ako. Linggo nga lang ang lumipas ay sinimulan na rin yung clearing operation nitong bakanting lote sa harapan. Nakakatuwa ring makita na very hands-on itong kapatid ni Tita sa pag-manage ng buong operation. Ang pinaka-objective lang daw pala sa ngayon ay maklear at masecure yung area nila. And pag dumating yung oras na meron ng sapat na budget sa area na to, kasama yung tinitirhan namin, ang susunod na expansion ng kanilang negosyo. And since booming ang mga negosyo dito sa isla ng Siargao ngayon, posibleng taon o baka nga ilang buwan lang ay mangyari na yon. Kaya para sa amin, isa lang ang ibig sabihin nun. Nalalapit na rin ang pagbukas ng panibagong kabanata ng aming kwento. Pero sa ngayon, hindi ko pa alam paano eksakto ang magiging proseso. Bilang tao, natural na magkaroon sa isip ng mga plano. Pero ang totoo, kailangan lang namin maging handa at bukas para sa plano ng pinakamataas.